Naalimpungatan ako sa mga kilos sa aking paligid. Sinubukan kong gumalaw pero napadaing ako sa kakaibang sakit na nararamdaman ko sa mumunting galaw na iyon. I was beaten. Sinaktan ako ni Oliver. Hindi na siya si Oliver na nakilala ko. He has a monster inside him. Sinaktan niya ako kanina hanggang sa nawalan ako ng malay. Dito na ba ako mamamatay? Kinagat ko ang ibabang labi para pigilan ang mga hikbi. Ramdam ko na rin ang pananakit maging ng lalamunan ko. Sa ginawa ko ay nalasahan ko ang sarili kong dugo. Hindi ako makapaniwalang kinuha ako ni Oliver para pasakitan ng ganito. Wala pang isang araw na magkasama kami pero ibinaling niya sa akin lahat ng galit. Nagagalit siya kahit paanong sabihin ko. Lalo lang nadagdagan ng kaba ko nang makita ang ilang gamit niya sa sasakyan. May nakita akong lighter, foil at iba pang drug paraphernalia. Hindi ako mangmang para hindi mahulaan kung para saan iyon. Kailangan kong makatakas sa kanya. Hindi ko alam kung paano pero kailangan kong tumakas kung gusto ko pang mabuhay. Ano na kayang ginagawa ni Rafael? Sigurado akong hinahanap niya na ako ngayon. Sana lang ay mahanap niya ang lokasyon namin at sana din ay abutan niya pa akong buhay. Wala akong ideya kung nasa na kami. Basta ilang oras din kaming bumiyahe at ilang beses na nagpalit ng sasakyan. May mga kaibigan si Oliver. Maging ngayon nga ay kasama niya ang ilang barkada na humihitit ng droga. At alam nilang nandito ako at nakakulong pero wala silang ginagawa. Wala na ang tali sa aking mga kamay. Pero nandito ako sa isang silid, walang bintana, para makita ang labas. Hindi ko din alam kung anong klaseng lugar ito. Ang silid ay gawa sa semento at solidong bakal ang mga pundasyon. Ang pinto ay bakal tulad ng mga nakikita ko sa mga imbakan ng gamit. Nilapitan ko ang pinto at noon ako nakasigurong nakalak iyon mula sa labas. Tumutunog ang malaking padlock sa tuwing susubukan kong itulak ang pintuan. Kay lamig dito at lalong nakakadagdag doon ay ang kaalaman na mag-isa ko dito at wala man lang ibang gamit bukod sa isang plastic na upuan. Pinagmamasdan ko ang paligid at nag-iisip kung paano ako makakaalis dito nang biglang bumukas ang pintuan. Napapitlag ako sa kaba. Nalingunan ko si Oliver na nakamasid sa akin. Sa mga kamay niya ay isang malaking lock at nakasuot pa doon ang ginamit na susi. His eyes are so red. Bukod pa sa galit siyang nakatingin sa akin, hindi ko magawang magsalita sa takot. Galit na naman siya. Bawat salita ko ay nakapagpapagalit sa kanya ngayon at kapag nagkamali na naman ako ng sagot sa kanya, ay siguradong sasaktan na naman niya ako. Siguro naman ay magtatanda ka na. You will stop begging me to let you go. This is going to be your life from now on, Angela. Oliver, parang awa mo na. Gusto ko sana sa kanyang sabihin na ang sama ng pakiramdam ko. Nanlalamig na ako at nagsisimula ng manginig ang aking katawan. Pero iba ang nasa isip niya. Hindi ka ba talaga nagtatanda? Ilang suntok pa ba ang kailangan para tumimo sa'yo na hindi ka nababalik kay Rafael? Galit na sigaw niya. Hindi yun ang ibig sabihin ko, Oliver. Halos nauutal na sagot ko. Oliver, ito ba ang gusto mong danasin ko? Naiiyak na tanong ko. Bigla siyang natahimik at nag-isip. Maya-maya ay malumanay siyang nagsalita. You think I like this? Akala mo ba ay gusto ko tang saktan? Kung gayon, hayaan mo na lang ako. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Sa pagkagulat ko, ay marahas niyang hinaklat ang buhok ko. Mariin ang pagkakahawak niya sa buhok, habang isang kamay ay hawak ako sa muka at pilit akong iniharap sa kanya. Nahilo ako sa ginawa niya, pero ang mas nanaig sa akin ngayon ay ang takot. Gusto mong mamuhay ng tahimik kasama si Rafael? Bakit si Rafael? Bakit hindi na ako? Nagbabaga ang mga mata niya sa galit. Tell me, Angela, hindi mo na talaga ako kayang mahalin? Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Sinubukan ko na ring sabihin ang gusto niyang marinig, pero hindi din siya maniwala. Hindi siya tumatanggap ng paliwanag ko ngayon. Oliver,
You already had your chance. Binuhos ko sa'yo lahat ng pagmamahal ko. Nalimutan mo na ba? But now? Tanong niya. Hindi ako makasagot sa takot. But now, Angela? Ulit niya. Sa pagkakataong iyon, ay bakas ang matinding galit. Tiningnan ko lang siya sa mga mata. Marahil ay nabasa niya ang sagot sa tanong niya dahil mariin siyang pumikit at nang magmulat ay puno ng galit ang mga mata. Okay, fine. Kung hindi ka magiging sakin, you won't be Rafael either. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. He started removing his pants at tinambol ang dibdib ko sa kaba. Oliver, no, anong gagawin mo? Naiiyak na tanong ko. I am sorry, Angela, but you provoke me. I am so tired of fighting for you. I regret everything. Ikaw lang ang nagpasaya sa akin. Inagaw pa ni Rafael. Inagaw niya lahat sa akin. Kahit si Ma'am, he had all the attention. At ngayon pati ikaw, you'll be mine now whenever you like it or not. Unti-unti nang hinubad ni Oliver ang suot na damit. Alam ko ang plano niya at agad akong umatras palayo sa kanya. Papaanong inagaw ni Rafael ang lahat sa'yo? He cares for you, Oliver. Hindi mo lang napapansin. Kahit si Tita Maricel, nakita ko kung paano siya nag-alala sa'yo. Sinubukan kong ibahin ang usapan. Ngumisi lang si Oliver sa akin. No, Angela. She's always looking up to Rafael. Always comparing me to him. It was Rafael who's brilliant. Wes, tingnan natin ngayon kung may magagawa pa si Rafael laban sa akin ngayon. What I'm about to do will break him, and I am sure he won't touch you ever again after this. Oliver, please naman, maawa ka sa akin. Pakiusap ko sa kanya. Walang-wala na akong lakas pa. I beg him, hoping that he'll change his mind. Ngunit lahat ng pakikiusap ko ay nawala ng saysay nang haltakin niya ako. Walang pagtitimpi ang galaw niya. Wala na siyang pakaalam kung masaktan man ako. Marahas niya akong hinila at hinarap sa kanya. Pagkatapos ay sinakop ang labi ko. Sa natitirang lakas ko ay pinilit ko siyang itulak at kalmutin dahilan para isalya niya ako sa sahig. Tulungan niyo ako, Oliver, maawa ka. Sigaw ko agad. Mabilis akong bumangon at nang lapitan ako ni Oliver ay napasiksik ako sa isang kanto ng silid na iyon. Go on, cry all you want. Ikaw lang ang mapapagod dahil walang makakarinig sa'yo dito. His face is so serious. Sa isang iglap ay hawak niya ulit ako at buong pwersa niyong hinila ang damit ko dahilan para mapunit iyon. Napapikit ako sa takot. Rafael, tulungan mo ako. Sigaw ng utak ko. Hindi na yata kayang iproseso ng utak ko lahat ng nangyayari sa akin ngayon. Nagsimula na ring umikot ang paningin ko. Pagod na ako. Hinayaan ko na lang siyang hagkan ako mula sa labi hanggang bumaba iyon sa leeg habang panay ang agos ng aking luha. No, I'd rather die than being raped. Namataan ko ang padlock na kasama ng mga damit na hinubad ni Oliver. Bigla ay lumipad ang mga mata ko sa pintuan. Sigurado akong hindi iyon nakalak. Oliver was busy kissing me, kaya inipon ko ang natitira kong lakas at buong pwersa ko siyang tinuhod sa pagitan ng kanyang mga hita. He was caught off guard at malakas siyang napamura. Noon ako nakakuha ng pagkakataon. Mabilis kong tinakbo ang pintuan. Kahit papakiramdam ko ay bibigay ang mga tuhod ko. Mabigat ang pinto dahil gawa sa bakal iyon. Buong pwersa kong hinila iyon nang malingunan ko si Oliver na papalapit sa akin. Paglabas ko ay isang malawak na espasyo ang bumungad sa akin. Walang gamit ni isa man. Inilibot ko ang mga mata at nakita ko ang sliding door. Papalapit na sana ako doon. Ngunit naulinigan ako mga boses na nagmumula sa loob. Marahil ay naroon ang mga kasamahan ni Oliver. Namataan ko pa ang isa pang pintuan sa isang sulok at iyon ang mas napili kong daanan. Marahil iyon ang pinto palabas. Narinig ko ang boses ni Oliver na nagmumura habang tinatawag ako. Papalapit na ang mga yabag niya kaya humugot ako ng hininga
Saka ko tinakbo ang pintuan. Baka marinig pa siya ng mga kasamahan at lalo akong mahihirapang tumakas. Bahala na kung paano ako makakalayo. Ang mahalaga ay makalabas ako. No! Angela! Stop! Narinig kong tawag sa akin ni Oliver. Hindi ko na siya nilingon. Buong pwersa kong binuksan ng pintuan. Pero hindi ko inaasahan ang napagbuksan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang namalayan ko na lang na nasa ere ako. That's when I understood the door was a fire exit. Hindi tapos gawin ang platform para sa hagdan at nasa ikalawang palapag ako. Mariin akong pumikit ni hindi ko na nagawang sumigaw sa gulat. Naramdaman ko na lang ang katawan na bumagsak sa lupa. Kasabay ng paggapang na matinding sakit sa lahat ng bahagi ng aking katawan. I feel as if every bone in my body has been dislocated. Parang may tumusok sa sikmura ko at halos panawan ako ng hininga. Wala sa loob na tumulo ang luha ko. Nawala na ako lalo ng pag-asang makatakas. My vision is becoming hazy and I am unable to move my body. Ilang minuto pa ay may naramdaman akong lumapit sa akin. She's seriously injured, man. Boses iyon ng isang lalaki. Naramdaman kong hinawakan niya ako ng lalong nagpasakit ng katawan ko. No, don't touch her. You're going to injure her even more. Asik ni Oliver sa kanya. Naramdaman kong pumesto siya malapit sa akin. Angela? Angela, please talk to me. Nagpapanik ang boses niya. I can hear his heavy breathing. I'm sorry. Please. Don't die, please. Oh God, please wake up. Gusto kong magsalita, pero hindi ko kaya. I'll take you to the hospital. Just hang on. Pangako niya sa nanginginig na boses. Hey, anong tinitingnan nyo? Tulungan nyo ako dito. Dadalhin ko siya sa hospital. Utos niya sa mga kasama. Dude, that's dangerous. I bet the authorities are there. I don't care. Kailangan niya madala ng hospital. Galit na putol niya sa isang kasama pa. Narinig kong tumalima naman ang mga ito. Nawawala na ako sa wisyo. Panay ang kausap sa akin ni Oliver. Pero wala akong naiintindihan. Naramdaman kong binuhat nila ako at isinakay ng sasakyan. May isang nagmamaneho habang nasa tabi ko si Oliver. Dude, bilisan mo. She's not moving. I don't want her to die. Singhal ni Oliver sa kasamang nagmamaneho. Huwag mo nga akong utusan. I am doing you a favor here. Kapag naihatid ko kayo sa hospital, bahala ka na sa buhay mo. Ayoko madamay sa mga kagaguhan mo. Galit na sagot ng lalaki. Narinig ko pa silang nagtatalo. Maya-maya ay napamura ang lalaki. Shit! Mga pulis yun! Fuck you, Oliver! Ito na nga ba ang sinasabi ko? I don't want to go to prison. Don't mind them. Just drive. Utos ni Oliver na hindi pinansin ang sinabi ng lalaki. They're chasing us. How can you expect me to be calm? Sagot ng lalaki. Hindi sumagot si Oliver. Ngunit naramdaman kong bumilis ang takbo ng sasakyan namin. Maya-maya ay galit na binalingan niya ang lalaki. What the fuck are you doing? That's not the way to the hospital. I don't want to go to the prison, Oliver. Seryosong sagot ng lalaki. Sa hospital tayo pupunta. Hindi ka makukulong. Ako ang bahala. Niloloko mo ba ako, Oliver? Nasa sasakyang ito ang asawa ng pinsan mo na nag-aagaw buhay. Oliver naman, ayoko makulong. Tumakas na lang tayo. No, sa hospital tayo pupunta. Madiing sigaw ni Oliver. Oliver, hayaan mo na lang yung babaeng yan. Bakit ba ipinipilit mo ang sarili mo dyan? Madami pa namang iba. She'll die anyway. Naramdaman kong hinaklit ni Oliver ang kasama sa leeg. I wanted to tell him to stop, but I can't find my voice. Hindi ko maintindihan ang naging takbo ng sasakyan dahil sa ginagawa niya. Don't you dare say those words. Galit na banta ni Oliver. She will not die. Baliw ka na nga, Oliver, pero hindi ako susunod sa'yo. Sagot ng lalaki. Kahit nahihirapan na siyang huminga, naramdaman ko ang lalong pagbilis ng takbo ng sasakyan, kasabay ng pagkakagulo ni Oliver at ng kung sino man ang kasama naming nagmamaneho. Nahahati ang nararamdaman ko. Gusto kong makarating sa hospital.
Ngunit gusto ko ding makawala sa kamay ni Oliver. I know the police are here to rescue me. Pero dahil sa paghabol nila sa amin, ay nalalagay kami sa panganib. Oliver, ano ba? Mababangga na tayo. Galit na sigaw ng lalaki. Ngunit bago pa man nakasagot si Oliver, ay narinig ko ang malakas na langit-ngit ng gulong ng sasakyan at malakas na napamura ang lalaki. Makailang beses gumewang ang sasakyan namin. Naging mabilis ang mga pangyayari. Pilit ako nagmulat at nang hilakbot ako nang makita kong wala na sa kalsada ang sasakyan namin. Nagtuloy-tuloy iyon ang takbo hanggang sa sumalpok sa isang malaking poste. Gusto kong sumigaw pero nawala na ang lakas ko. Naramdaman ko na lang ang mahigpit na hawak at pagyakap sa akin ni Oliver sa tabi ko. He's shielding me with his body. In a fraction of a second, I saw a memory since childhood. Memories of playing with Ate Vicky. Iyong saya ko noon kapag nakita ko si nanay na sinusundo ako sa school. Iyong pakiramdam sa tuwing dumadating si tatay sa bahay, buhat sa kanyang trabaho. At higit sa lahat, iyong gabi kung kailan ko nakilala si Rafael. That night, I approached him at that bar. At yung masasayang araw namin, iyong umaga na sinabi niya sa aking mahal niya ako. All of them flashed before my eyes in a split second. I can't help but smile. Dito na ba matatapos ang buhay ko? Baliwala na lang ba ang magagandang alaala dahil hindi ko na iyon madudugtungan? Magiging isang memorya na lang din ba ako sa kanya? I love you, Rafael, and I'm sorry. Perhaps our baby angel is waiting for me in the afterlife. Nagkakagulo ang mga tao sa paligid ko. Yet all I hear is stillness. My mind went completely blank. I witnessed what happened with my own eyes. When I witnessed Oliver automobile crash in one of the posts, I felt my own spirit leave my body. Alam kong sakay ng sasakyang iyon ang asawa ko. My head hurt as I struggled to process the scene in front of me. Mabilis akong bumaba ng sinasakyan ko at namataan ko ang sasakyan ni Oliver na nayupi at kumalat ang ilang bahagi sa dinaanan nito. Nakita ko ng kuhanin ng mga rescuer ang mga sakay noon. Nakilala ko agad si Angela. Bigla ay hindi ko naman magawang ihakbang ang mga paa, papalapit sa kanya. Narinig kong sinabi ng isa na wala ng pulso ang driver ng sasakyan. Lalo akong nabalot ng kaba. Then, they went to check Angela. Nakatuon ang mga mata ko sa kanila. Takot sa susunod nilang sasabihin. No, she can't die. Hindi ako papayag. I was in denial. I felt a lump in my throat. Noon ko naramdaman ang mga kamay ni Dad sa balikat ko. Slowly, I made my way to Angela. Nakuyom ko ang mga kamay pagkakita sa kanya. Her eyes are closed and I see blood everywhere. Her shirt is ripped exposing her skin. Mariin kong pinikit ang mga mata para pigilan ang emosyon. Anong ginawa ni Oliver sa kanya? I wanted to kill him, but what would I do? Gayong ang taong dahilan ng lahat ng ito ay nandito at nag-aagaw buhay din. I am unable to breathe as I watch the rescuer trying their best to save my wife. What am I doing here? My wife needs me. Nilapitan ko siya na noon ay nakastrap na sa stretcher. Angela, it's me. Do you hear me? Hang on please. Pakiusap ko sa tabi niya. Pero wala akong natamong sagot buhat sa kanya. Nanatili siyang nakapikit. Her expression is so peaceful that it scared me. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Sir, excuse me po, but we need to transport her to the nearest emergency facility. We are running out of time. Sabay sa akin ng isa. Save my wife, please. Do everything. Save her. Pakiusap ko sa kanila. Wala na akong pakaalam kung ano ang isipin ng mga naroroon na nakakarinig sa akin. Ginagawa po namin ang lahat, sir. Sagot nila. Mabilis ang kilos na pumesto sila sa tabi ng stretcher. Ready? Lift. One of them commanded. Sabay-sabay nilang inangat si Angela at dinala sa naghihintay na chopper. Hindi ako pwedeng sumama doon dahil maliit lang ang chopper. Akmang babalik ako sa pwesto
Nang mamataan ko ang isa pang stretcher na mabilis ding itinakbo patungo sa chopper. Ang nakahiga doon ay walang iba kundi si Oliver. Wala din siyang malay. Ayaw ko mang aminin sa sarili ko pero pareho sila ni Angela na malala ang kondisyon. How did this happen to us? Nanlabo ang mga mata ko habang pinagmamasdan ang chopper na umangat sa lupa. Wala akong nagawa. Maya-maya ay hindi ko alam kung aabutan ko pa sa hospital ng buhay ang asawa ko. Binigo ko siya. Hindi ko siya naprotektahan. Nanghihinang napaupo ako. Hindi ko na pinigil ang mga luha. I regret everything. I regret leaving her. I shouldn't have go to the fucking convention. Baka kung hindi ako umalis, wala kami sa ganitong sitwasyon. Son, be strong for your wife. Narinig ko ang boses ni Dad. We need to get there as soon as possible. Kailangan kanya doon. Sa narinig ay muli kong kinalma ang sarili. Ang magpakatatag ang tanging ko nalang magagawa sa ngayon. Tumayo ako at naglakad patungo ng sasakyan na naghihintay. Unti-unti nang dumarami ang tao sa lugar, kaya minabuti ko nang umalis. Tatawagan ko na lang si Rose para kontakin ng media na siguradong mabilis na makakabalita sa nangyari. Mahigit 1 oras na ako sa hospital kung saan dinala si Angela at Oliver. Naroon ako sa mga upuan sa tapat ng operating room at naghihintay. Katabi ko si Dad at ilang kasamahan namin. Ang isa pang lalaking kasama ni Angela at Oliver sa sasakyan ay tuluyan ng binawian ng buhay. Malala ang tinamo niyang pinsala dahil siya ang nagmamaneho ng sasakyan. Kaya ngayon ay hindi ko malaman kung anong gagawin habang naghihintay. Bawat minuto ay kumakain sa katinuan ko. Baka ilang beses bumalik sa isipan ko ang hitsura ni Angela kanina at sa tuwina ay nababalot ako ng takot. Will she be able to survive? Tiningnan ko ang nakasaradong pintuan kung saan kasalukuyang naroon si Angela at Oliver at isinasalba ng mga doktor. Hindi ko yata matatanggap kung mawawala ang asawa ko. My heart ache. Never in my entire life had I thought I will experience this kind of pain. The woman I am in love with, the one I wanted to spend the rest of my life with, is fighting for her life at wala ako magawa para tulungan siya. Baliwala ang estado ko sa buhay. Baliwala ang pera. Lahat ng iyon ay walang saysay. I want to escape this reality. Gusto ko na lang maglaho at huwag nang harapin ang lahat. Kung mawawala ang asawa ko, I might spend the rest of my life looking for her. Kahit pa nga alam kong hindi ko siya matatagpuan, san man sa mundong ito ako magpunta. At ang isiping, hindi ko na siya makakasama muli, ay nakakapagpabaliw sa akin. What happened to us? Did she came into my life to teach me a lesson? Noong una, ay sinamantala ko ang sitwasyon niya. I offer her marriage for my own interest. Ang nasa isip ko ay samantalahin ang kahinaan niya. Never did I thought that losing her will be the biggest fear of my life. Oo, baka siya ang karma ko. Sinulyapan ko si Tita Maricel na naroon sa isang tabi at umiiyak din. Katabi niya si Lolo na panay ang pag-aalo sa kanya. Honestly, I don't know what to feel for her, maging kay Oliver. Maaawa ba ako o mapupuno ng galit? Walang makalapit sa akin sa pananahimik, not even my mom. The incident, no matter how hard we have tried to keep a secret, still got the attention of the media. And there are plenty of reporters outside in this hospital covering the story about Angela and Oliver's incident. There are lots of speculation, but I don't give a shit. All I think about is my wife who suffered a broken bone, affected organs, and brain injury. Will she be the same Angela if she ever survive? Probably not, but I don't care. Ayos lang sa akin, as long as she survive, as long as she opened her eyes again. Tumayo ako at naramdaman ko ang mga mata ng mga kasamahan ko sa akin. Sumilip ako sa maliit na bintana ng operating room. Alam kong wala akong makikita doon, pero nagbaka sakali pa rin ako. Baka sakaling masulyapan ko ang asawa ko at maramdaman niyang nandito ako at naghihintay na gumaling siya. Napapagod na sumandal ako sa pinto, not minding the people who are watching me. I hate my mind now.
Natatakot ako sa pumapasok sa isip ko. Apo, magpakatatag ka. Narinig ko ang boses ni Lolo. Hindi ako sumagot. If they only knew, I am trying my very best right now. Angela will survive this. Sigurado akong lumalaban siya. Dagdag pa ni Lola. Akmang magsasalita ako nang marinig ko ang mga sigaw ni Tita Maricel. Napalingon ako sa kanya at nakita kong galit siyang nakatingin sa lalaking dumating. Dinuro-duro niya ito. Noon ko nakilala kung sino iyon. It was Tito Manuel.